Si pragmarites may bagong style. Hindi lang basta-basta siya'y magaling mag-analyze. Lahat ng chismis bago siya mag-decide. Gagamit ng data para suna accurate ang vibe. Kahit saan magpunta, laging may hawak na papel. Notebook at laptop gagamit niya para maging rebel. Pragmarites, hindi lang nakikinig. Nagre-research, nag-i-investigate. Pragmarites, sa mundo ng chismis siya'y nag-elevate. Kapag may narinig na bagong balita, hindi agad naniniwala, siya'y nagsusuri muna. May hypothesis at eksperimento pa, ganyan si pragmarites. Laging may ebidensya, lahat ng detalye kanyang pinupino. Kahit ang mga bulong sinasaliksik ng gusto. Pragmarites, hindi lang nakikinig. Nagre-research, nag-i-investigate. Pragmarites, sa mundo ng chismis siya'y nag-elevate. Siya'y may notebook, punong-puno ng notes. Lahat ng detalye laging may quotes. Ang mag-chismis ang kanyang sentada. Sa chismis at katotohanan siya'y nakikipaglaban. Minsan may mga usap-usapan sa kanto. Si pragmarites, laging may ebidensya sa kanyang puso. Mga istorya'y kanyang tinatanggap, ngunit hindi basta-basta lahat ay pinapakinabang na lahat. Sa bawat bagong chika, may analysis pa. Nais nang malaman ano ba ang tunay na kwento talaga. Pragmarites, hindi lang nakikinig. Nagre-research, nag-i-investigate. Pragmarites, sa mundo ng chismis siya'y nag-elevate. May proseso at tanong sa bawat habang. Hindi siya nagmamadali, lahat ay pinag-aaral ng mabuti. Ngunit kahit pragmatic siya'y masaya sa kanyang sariling paraan. Lahat ay kanyang nadadama. Sa social media, siya'y trending din. Lahat ng chismis, siya'y laging pasok sa ring. Laging handang sumagot sa kahit anong tanong. Si pragmarites, tunay na alamat sa mundo ng usapang gulong. Hindi lang sa chismis, pati sa buhay siya'y laging handa. Pragmatic sa kanyang galaw. Pragmarites, hindi lang nakikinig. Nagre-research, nag-i-investigate. Pragmarites, sa mundo ng chismis siya'y nag-elevate. Si pragmarites, isang bagong level. Sa mundo ng chismis siya'y nag-rebele. Laging may tanong, laging may sagot. Sa scientific method siya'y laging may bot. Si Marites dati, sismasalam. Walang pruweba, kwento lang ang laman. Mahilig sa balita, pero walang basihan. Laging may sabi-sabi, pero kulang sa katibayan. Si pragmarites, ang ehemplo sa tamang proseso. Siya'y laging panalo. Lahat ng impormasyon kanyang hinuhugot. Scientific method, siya'y di matitinag. Kaya't sa bawat usapang siya ang namumuna. Hindi na chismis lang, kundi may sustansya. Pragmarites, hindi lang nakikinig. Nagre-research, nag-i-investigate. Pragmarites, sa mundo ng chismis siya'y nag-elevate. Si pragmarites, tunay na reyna. Sa mundo ng balita siyang dakila. Hindi na ito basta-basta. Ito na ang pragmarites sa mundo ng chika. Yo, shoutout sa inyo, CNN, Kana, Elusive Soul, DJP, Notski, Telex. Telex na-receive ko yung kumpleto doon, no? Na-receive ko yung email mo, kumpleto doon yung kay Tantoko. Kumpleto doon. Epic Narrator, shoutout sa iyo. Enbray, Dami Ebas, LPB, Kais Minion, Carolace, Chi, Source Code, Cesa, Abangis, Munting Programmer, 8, Anthony, Perf, kayo kasi puro sarcasm, tinubuan tuloy ng utak kang Aunt May, Konohamaru, Moises, Trying Hard Comedian, Hi Luz, courtesy. May drink si Pasok DDS. Uy, gagi, may nag-unsub nga, 20. 20 plus. Do you really think I care? Kung gusto tinisharon sa'yo, Abelardo Enoch, Gina. Kanina habang nag-live siya, Tortin, titingnan ko. Gagi, may nag-unsubscribe nga, gagi. Legit na DDS yun. May nag-unsubscribe nga.
Oo. I'm sure legit na DDS yung mga nag-subscribe na yun. Lisa Stephanie, shoutout sa'yo. Si Maro, 20 plus actually, no nonsense. Si Maro, curious ako nung strategy ni Kayo nung nakipag-debate. Kung anong strategy ni Kayo nung nakipag-debate kina Joey. What do you mean? I don't have a strategy. Uncle Relax. Ba't anong ginawa sa'yo ni Nightbot? Hoy, ang aga-aga. Alam mo, walang pinipiling oras ang pagko-cope. Alam mo yan, kapag hindi ka makamove on, walang pinipiling oras yan, ha? Hindi ka pa na heartbroken, no? Kwagong Sutil, 8. Veer. Una ka na. Mark Angelo. Jom Amor, Rap. Code Guidance, June. Drawback. Cheese. Above Dilaw. Soybean Music, Let's Cope Together. Pa-mention din po. Mark Angelo Cabrera. Chang G. Sean Christian Lozana. No Nonsense. Dami Ebas. Yana Lily Stephanie. Sino yan? Konohamaru. Daybot. Anong pakiramdam, boss, na nakipag-usap ka sa literal na marites? LPB. Veer. Mayo. Good riddance. Una ka na. DDS talaga si attorney. Wolfen. Ang ginawa, Teacher Mark, wala kami kilalaman. Hoy, kampi tayo. Hoy, kakampi ko yun si Teacher Mark, guys, ha. Wag nyo. Tama, hindi niya kinontent yung debate namin. Kampi kami niyan. Huwag ka nang tumanggi. Earn. Arf. Katsura. Shoutout sa'yo, Lisa Stephanie. At yung 29, Bernard. Joe. Kwagong Sutil. JA. Michael. Blurry Eyes. DDS si attorney kaya nakinig sa kanya. Marie. Agree literal na marites yun. Keep strong kayo, lilipas din. Kuno Amaro. Dama yung TMR. Mag-unsub na rin. Una ka na. Si Direk kakampi mo kayo. Tropa pa rin naman kayo ni Atty. Libayan, di ba? I don't know how to answer that because I don't know why you're asking that. No, nonsense. Shoutout sa'yo. Soybean Music, Simple Lelani, LPB, Carlos, don't answer that. Epic narrator, shoutout sa'yo. TMR, content ng debate. No nonsense, 7, earn, perf, long post. Kayo, panatiko na ng lahat ng Pinklawan, BBM at DDS. Pag DDS, kaharap ka Uniteam. Diba? Jinggoy moments. Magbabalik din ng mga yan. Tapos 2028 election. Nag-live coping nga, syempre. Alam mo, guys, kailangan nyo intindihin din yan. Okay? Mahirap kasi mag-move on. Lalo na pag masakit, right? Ano ba, hindi nyo ba alam yan? Hindi nyo alam yung heartbroken reality tsaka coping reality. I move to declare the position of the House Speaker be vacant. There's a motion to vacant the HS position. Any objection? Hearing none, motion is approved. Bago matulog, tinanggal si Saldi ko. Kayo. Totoo ba? Tinanggal na? Hindi, matagal na siyang tinanggal, di ba? Well, tinanggal siya sa Congress. Butya, ang hirap talaga kapag sarcastic si Atty. Kayo. Dami na linito. Kasalanan mo to, Atty. May nag-unsub talaga. Mga DDS yon, I'm sure. Legit na DDS yon. Oo. Pag mag-isa sir kayo, no, di ba? Hoy, na heartbroken na ako. Akala mo 8 hours na yung 15 minutes. Pag midnight natutulog. Di ba you have to do things, right? You have to parang what happened? Anong nangyari? What did I do wrong? Di ba ganon? Seryoso talaga. Na nag-reply si Joey. Oh, seryoso yun. Nag-reply talaga siya. Last Congress pa nag-resign. Di ba? Walang mag-unsub. Full-blooded DDS mga nag-unsub sa'yo. Oo. Mga tanga yun. Di makagets ng sarcasm. What's the difference? I said, mga filter out ng genetics yon.
Oh, let's go. Apunta na tayo dito. Balo mabakante kasi may isip mo yung sakit, hugot. Mananawagan na rin ba ako kayo? Hindi, ba't ganyan yan? Ba't yan? Mali. Yun. Sige, tuloy natin to. Tingnan natin Yeah. It's very obvious, Diyos ko po naman, para naman hindi tayo mga nakapag-aral dyan. Ayun. So, eventually, I think, siguro nung na-realize niya na, his space is getting smaller and smaller. So, sinabi na lang niya na, inamin na lang rin niya na paulit-ulit na lang din. I didn't realize na ang dami My space is getting smaller and smaller. I think it's you. Parang nga Philo Major. Katapos ko lang manood ng update kay Kirk Kako matulog na ako, kayo naman. Kasi sobrang bilis pala nung comment section kagabi. Sobrang bilis pala nung comment section kagabi. Ang dami talagang na-stress. Nakauwi na si attorney. Normal naman. May ma-stress. Okay lang naman yon. Kasi walang kwenta yung argumento mo. Binutasan mo ng binutasan, di mo pa napapansin, nasa harapan mo na, dinidibak mo sarili mo Oh. Boss kayo, inaraw-araw mo na si Joey. Hindi, request to ni Luz. Luz! Lumabas ka na. Ganyan, magtatago ka. Ikaw naman. hindi, nagko-cope lang ako. Kasi, naranasan mo naman matalo sa debate. Ng informal debate na discussion. Naranasan mo na ba? Hindi pa. So, kailangan mo, hindi pwedeng logic lang dito, pre. Kailangan mo maintindihan yung reality dito, Debate reality to. Mas sumawa niya. May nagmura pa nga sa comment section Sobrang bilis ng comsec pero nahuli yung pagmumura ni Joey. Hindi naman siya yon. Feeling ko hindi siya yon. May ibang may access to sa niya. Hindi siya yon kasi magkausap kami nun Na-mention na kayo dun sa kabila, kayo. What? Mag-move on na, Joey. Huwag mo kaming i-confront. Walang additional value yun. Mag-move on na. Move on. Mahalin mo na kasi si Sas at Joey. Palaban yan sila. Coping mechanism ni Carito sa samahan natin. Sino lang ba yung makakasama ko sa pagko-cope ko? Kayo rin followers ko, guys. Okay? Don't leave me. Don't leave me here. I'm alone. Okay? Na-corner ka pa pala kayo ni Joey. Oo nga Alam mo, sobrang rare. Sobrang rare na maka-experience akong ma-corner ako. Oo. Sobra. Sorry, boss kayo. Ako yung white noise doon kanina sa page mo. Oo nga Oo nga. Pares naman ng ng profile Oo. Diba? Gagi, punta nga tayo muna doon sa post ko. Gagi, natawa ako sa mga comment doon Teka. Kayo pa rin kahit masamang tao ka na, Ito. Gagi, ang gaganda ng ang gaganda ng mga comment. Hindi, nakakatawa lang, hindi naman magaganda. Hindi ko naman sinasabing bright, okay? Kasi, dito muna tayo. Yan. Kaya nililipat mo topic dahil, andun pa si tags? Tata. All comments. Ay, anong nangyari? Ito. Sabi ko kasi, oy, attorney, ako yung natalo pero ikaw yung di maka-move on, please. Attorney, tama na. Move on na mga sir. We have a systematic
Corruption. Di ba systemic? Anyway. Corruption on flood control project to fix. Okay. Sabi niya, bakit si Attorney Libayan lang? Pwede naman kayong dalawa yung mag-move on na. Kaya nga mga sir, hindi ka naman nag-move on na. Bakit? There are better issues to discuss. Iba na rin roles ni Magalong. Just help him do better. Sabi ko, yes, ang number one issue sa Pinas ay maraming functionally illiterate. Also, mahirap talaga mag-move on yung mga na-expose. Kaya give me time. It's my way of coping. Lastly, who are you to tell me what to discuss and not to discuss? Subjective yan eh. Ito ba yung kaya na talo ni Joey? Yak. May mocha tas parang may Wolverine. Ew. Hindi pa marunong sa political reality. You can help me, you can help me do better. Ito, number 1. Gagi, lakas din mga asal nga to ni Bayan dito eh. Do your thing in alleviating problems on functional literacy, which I am doing right now. You're just the subject ka. Sorry. Hindi. Test case ka kasi. I am doing it right now. Wish you were the beneficiary of. So, okay lang yun kayo. Hindi ka naman si Gabe na dogmatic sa opinion. Make me a better person, senpai. We've been doing this for years. Ginawa na ni Kayo. Hindi mo talaga natutunan, Joey. Rico. You're just the subject. Sorry. Binilog-bilog. Hindi ba? Ganyan talaga pag mga low IQ. Kahit sarcasm di lang magets. Ikaw ang live specimen, Joe. Grabe yung reply niya, talagang paliwanag-paliwala siya nung... sabi ko nga, sabi ko, yes, ang number one issue sa Pinas ay maraming functional illiterate. Also, mahirap talaga mag-move on. Sabi niya, do your thing in alleviating problems on functional literacy, which I am. Sabi niya, madali lang naman mag-move on if you focus on what you really want to advocate, which you're not doing. Klaruhin ko lang, Joey, Hindi ba sabi mo ako logic, right? Okay, that's what I'm doing right now. Kasi sa ating dalawa, ako lang yung gumagawa ng dapat kong ginagawa ngayon, right? Logic. But the question is, what are you doing? Sinambal na, binatukan pa. Madali lang naman mag-move on. If you focus on what you really want to advocate, which is politics, right? Yeah. But yeah, time is yours. Sa akin, the world is yours. Si Atty, masamang tao rin itong taon to eh. Kumagat sa sarkasa. Yung number 4, siya pa din nasusunod. Bawal ka mag-suggest, boss. Hindi niya sana ginawa, pinagmalaki pa. Sabi niya, take as much as you want, but it will cost you also. Manage your payoff. Sabi ko, since you already mentioned the payoff, sana nilagay, isa sobrang bobo ko, sana nilagay mo na rin yung payoff matrix. Sige nga, ano yung payoff matrix? Not talking about politics, commenting on Kayu's post. Tapos,
Kayo talking about the debate which involves logic. Sana ginawa mo na rin yung payoff matrix. Baka nagkaroon tayo ng linawan ba? Still can't move on. You won't be able to sleep comfortably if you can't move on. Just kidding. Tama. Tingnan mo yung buko. Just look at it. I don't know what's going on, dude. Ramdam ko sakit ng kalooban o boss, sakit sa ego. I know, right? That's why I cannot move on. I have to do this. You have to give me this. si Joey nagpatunay na comedy ang politics. Na sobrang comedy, nakaka-paranoid. DDS at Pinklawan parehas lang naman, sarado sa opinion, pagsalungat sa kanila. Hindi ko sila gets bakit hindi pwede gamitin yung logic sa politics. You have to give me this. You owe me this. You owe me this much. Game. Who I am to tell you what to discuss and what not to discuss? Well, it is also coming from the same audacity as yours when you felt that you need to give your 2 cents on what I said about Magalong. Exactly. Baka naman, hindi linawan ng purpose, asumero yan. Hindi ko naman, never ko naman sinabing hindi ako nag-a-assume. I'm just a person. Ha? Attorney. Nag-assume ka ng friend kayo ni Attorney Claire eh. Isipin mo, pinabayaan mo. Stage ko to ngayon, no? Pinabayaan mong magtamborin, tapos kumanta, Happy birthday to you, ting, ting, ting. Ba't tayo mong alalahanin yun? Diba? Tao lang tayo. Nag-a-assume din tayo. Walang masama doon. Diba? As long as yung assumption mo, it doesn't endanger your life, I think it's all good, right? Stage ko to ngayon. Kala mo, ha? Flow natin niya asumero, di ba? Pinanood ko nga ulit yung video, nakangiti ka. Attorney, kaya alam ko kung bakit ayaw mo panoorin yung video. Nakangiti ka kasi doon. Nakangiti ka doon. Kaya alam ko na kung ba't ayaw mong panoorin eh. Nakangiti ka doon. Nakangiti ka doon, attorney. Huwag na tayo magbalahan. Ha? Akala nila wala tayong puso, di ba? Akala nila we don't care. But we smile. We smile at good things. Dalawa ng friend mo, boss, kayo. First si Gossip, sinabi mo sa live mo na friend mo siya. Second si Joey, kaso claim niya naman yon. Nagsulian ng kandila. Heartfelt yung saya niya. Laglagan. Love trip for naman dito. Ayan na si Attorney culprit na walang 20 subs mo kaya. Oo nga, Attorney. May nakinig sa'yo. 20 plus. Habang naglo-live ka. Yan ang ano nyo. Meron nga 20 plus. May nakinig sa'yo. Buti lang nag-unsub na. Game. Subjectivity? Irrelevant. That's what I meant. Yeah. Sabi ko kasi, di ba? Subjective yan eh. Sabi niya, subjectivity, irrelevant. I know. That's what I meant. That's what I've been trying to explain to you. Smiling face talaga ako. Nag-dirty tactics nga si Fabri, ngumiti ako sa kawalan. Hindi, yung ano mo nun, na, iba yung, hindi, attorney, lumulusot ka pa Yan sabi ko sa'yo, papaliwanag. Kailangan ko kayong magpaliwanag. Lumulusot ka kasi. Iba yung ngiti mo kay Fabri. Yung kay Fabri, yung ngiti mong ganon,
Yung parang, you deceptive son of a bitch. Ganon yung dating. Okay? You deceptive son of a bitch. Ganon yung dating nung ngiti mo. Gilid lang. Yung habang nagtatampo rin si attorney, labas ngipin mo. Okay, dumidepensa ka pa kasi eh. O yan, ipapaliwan. Ay, kapag ka dininay mo ng dininay, wala akong magagawa kung di pakita yung video. Labas ngipin mo doon. Yung kay Fabri, hindi. Isang side lang yung umiti. Tapos umiling ka pang ganon. Oh, yun yung ibig sabihin. Parang you deceptive son of a bitch, ganon. Yung may tambo rin, labas ngipin mo parehas. Eh kapag tinanggi mo, wala akong magagawa kung di pakita yung video. Para confrontation with pressure. ay, sumasagot ka ba? Just keep the L and walk away. Hindi nga pwede. I need my time. Nakainom ako doon. Talaga ba? Alam mo, sabi na kapag nakakainom ka daw, lalong nagiging ikaw yung ikaw. Sabi nga sa debate ko doon sa ano, di ba? Oo. Ilabas ang video para may added value. Hindi niya naman dininay eh. O, hindi ko ilalabas. Walang war. Nagets nyo ba? Walang confrontation, walang war. Hindi niya naman dininay eh. O. Nagdahilan lang siya, lasing ako. Well, totoo naman yon. Nakainom siya, hindi naman lasing. Nakainom siya, totoo naman yon. Yun, hindi ko pwedeng i-deny yun. Kasi for some reason, pag dumadating ako dyan sa mga meet-up na yan, nandun si attorney, umiinom na sila. Guys, come on. Di nyo ba kayang mamili ng lugar? Hindi kasi may free drinks doon eh, di ba? Pag lasing nagiging totoo ka daw, di ba? Di ba simple Lailani, di ba? Tama to, simple Lailani. Uminom ng isang boteng wine, tapos tinanong niya sa akin, okay lang ba di ko bayaran yung ininom ko? Bakit? Nagkamali yung clerk. Ay, tinanong mo ko, ininom mo na? Abay, ayos din talaga, no? Eh, nagsabing totoo. Oh, ganyan talaga, attorney. Pero okay, tama naman yun. Tips lang, subjectivity irrelevant. Gets niya rin talaga eh. Oh, move on ka na, adorable, balik ka na sa regular programming mo. Bakit ba? Bakit nyo ba ako pinipilit? Sabihin sa inidis, huwag mo ako utusan kasi. Oh, meron ba? Ay, nakakatawa din ito. Nakakatawa din to. Bakit tayo pag-usapan yung pagkapanalo niya? Oh. Ayaw na paakatin si Jessica kila Joey. Hindi na siya kilala. Oh. Sabi ko sa iyo eh. Did I not warn you, Jessie? Well, halika. Samahan mo kaming mag-cope. Wala ka pala eh, Jessie. Hindi ko na pinakyat. Mawa naman. Cope, dude. Just cope. Deserve. Sorry. There's only kailangan ang proper attitude yata doon. Ay. Sayang naman. You love that community, right? Maybe magkakaroon ng time na you will be accepted again. Kailangan mo ng ano ba tawag ito? Retraining. Wala na kasi ang DK Jessie. BBM na yan. Yan sinasabi ko sa'yo. Ayaw nila matuto logic mga DDS sa titiwalag. Jessie, mag-vlog ka na at mag-sub kami. Cope pala. Parang give pala to, panalo, pero ayaw pag-usapan. Ganun talaga. Hindi, pero yun yata yung tamang ano eh. Ay, sayang naman, Jessie. Hindi, baka naman pinakyat. Baka lang na-delay, hindi lang nakikita. Alam mo yun, si Joey, ano yun, kapag busy yan kasi marami siyang di nakikita, pati yung text mo. Okay. Kami nga, bakit ayaw pag-usapan yung pagkapanalo niya?
Alam mo sabi niya, because it doesn't matter. Ayan because it doesn't matter. Hindi pwedeng na-delay lang, na-forgo na yung chance ni Jesse. At sabi niya, sayang naman, pag ako nanalo, proud ako, ipopost ko sa My Day ko, pati YT, kung may oras, ipapatarp ko pa. Sino ka dito? Sino ka dito sa live chat? Paul, sino ka dito? Ha? Bastos ka rin eh. Ha? Baka nagalit si Joey kasi in-explain ni Jessica side ni Joey na walang pa. Baka sabi, sino ka para sabihin kung ano yung intention ko. Pero kailangan mo mag-assume kung ano yung sinasabi niya. Ganun. Tama. Sayang naman. Pag ako nanalo, proud ako. Ipapost ko sa My Day ko. Pati YT. Kung may oras, ipapatarp ko pa. Sino ka dito? Magsalita ka. Sabi ko, you are driven by ego kasi. Kaya gusto mo lagi pag-usapan yung panalo mo. You should be driven by politics. That's all that matters, okay? Tapos, tama naman, di ba? Tama naman sagot ka. Very philosophical. Walang winning reality. Okay? Walang winning reality dyan. Yeah, I admit, that's so philosophical in nature. You are driven by ego kasi. Kaya gusto mo lagi pag-usapan yung panalo mo. You should be driven by politics. That's all that matters, okay? Joke. Sir, bounce muna ako kasi di ko pa napanood yung part 1. Kasi nagkasalita unless wala akong alam sa nangyari. Yung debate. I'll be straightforward. Sas sounded very stupid when he talked about war. Particularly about leveling the playing field at the field because expecting your enemy to be fair in wars is sheer stupidity, not kidding. No, it's not. Yeah, I know you're not kidding because I said the same thing. Yeah. Not me. Sabi ko, hindi naman minsan lang manalo eh. Kaya dapat proud, pero hindi ako political science graduate, so it doesn't matter. Sabi niya, you should be driven by whatever gives you a fire. Politics sa akin, kung iba sa'yo, go lang. Isipin mo yun. Isipin mo yun, no? You should be driven by whatever gives you fire. Politics sa akin. Kung iba sa iyo, go lang. So, ano yung nag-drive? Anong fire yung nag-drive sa'yo kay Mayor Magano? Is that politics? Is that, okay, can you actually explain to us ano yung politics side? Salamat, Paul Luping. Need niya ata i-brainwash ulit para tanggapin ulit siya doon kay Joey. So, kayo tips naman dyan sa debate. Just listen. And then understand. So, tamo yung ginawa ko. Pinresent ko sa kanya yung argumento niya. It's accurate. Like how complain about Vegeta unfair when he killed him. Avid Dragon Ball Z fans know that episode for sure. Ay, hindi! I don't get that point eh. Na kailangan level yung playing field. Hindi war yun, tawag doon sports. Sorry. Sas! Kaya kita nadidibang kayo. Kasi kapag level playing field, hindi war yun. Sports tawag doon. Di ba? You know, female division. Boom, politically driven nga. Tama, di ba? Kapag level playing field, sports yon, hindi war. Oh, that's good. Right? Kailangan pa mag-wait. I know, kapag sumobra ka ng konti, wala na. Di ba?
No competition. I don't know. I don't know, dude. Hindi, syempre di ko naman alam yung reality of war. Hindi ko alam yon. So, I'm sorry. Eh, kung mali ako, di teach me, senpai. Di ba? Oh. Let's go. Huwag magbuhat ng bangko. Subjective ba tawag dyan? Bilangan ng hormones na ngayon. Anong bangko binuhat ko? Pinapalabas mo na magulong kaut. Teka. Mayroon pa ba akong comment dito? Ito. Sabi ko, huwag mo intindihin yung mga yan. Go dapat yan, hindi do. Huwag mo intindihin yung mga yan. Go solve the national issues with your vlogs and mere truth combined with your impulses. White noise lang yung mga yan. Diba? Huwag mo intindihin yan. Kaya nga sabi ko, punta ka na doon sa ginagawa mo. Bakit? Kasi it's gonna cost you. Diba sabi mo kanina, diba sabi mo doon kanina sa unang-una siya mo, sa number, ano ba yan, it's gonna cost you. Number 2, right? Gagi, nabanggit ko sa comment ko na dapat even ang level field. I'm talking about the grounds we are fighting dito sa community. Bakit nila sa HOR? Diba? Oh. Subjective in what context? What? It's like asking me 1 + 1 = 2 in what context? Right? Okay, kung sabihin mo subjective in what context, the moment you ask in what context, you already agreed. Let's go. Asan, may sinagot ba siya sa akin? Wala na. Kupal ka pala eh. Kupal ka pala eh. Ang nanalo sa debate na to ay taong bayan. Oh. Hay nako, kamatis, tinalo ka lang ng babae. Kaya nga ako hindi makamove on eh. Request ulit ako kanta sa Yep. Natutulog kong mundo para sa mga, ay oo nga no, pwede. At naglaho ang liwanag. Hindi, para kay Tito Soto yata yun. Hindi. Pwede rin. Double meaning. We don't say the meaning of it. Yeah, that's the safest way to do it. Uy, hindi lang naman babae tumalo kay Kayo, may umakyat ding lalaki. Uy, hindi naman ako tinalo nun. Oh. Yun naman. Hit and run naman yon. Grabe ka naman. My question now is, if the congressmen have overwhelming advantage against in this battlefield, then why are they scared of him? Ano? Walam. Hindi ko alam yan. Huwag mo akong tanongin ng mga ganyan. Political, ano na yan. Realities na yan eh. Hindi tayo pwede sa ganyan. Oh, sunod. Kaya kami ng mga nakakatawa dito eh. Paano ka manalo kaya hindi ka nga makasingit sa 2 chicks? Oh. Huwag mo akong tinatanong ng ganyan. Subjective yan eh. Saan nagsimula yung issue ni Joey? Iba yan. Top out eh. Subjective nga ni. Hindi gets sarcasm. Hindi seryoso ba? Hindi niya talaga gets? Nahihirapan ako intindihin. Like, please Joey, wag mo kami i-confront. Walang added value yan. You are just wasting time. White noise lang kami. Ang sagot ni Joey. Uploaded na sa YouPorn. Tinuog mo ng sabay. Tantado to.
Hoy! Noted. Hina mo talaga. Sarcasm yan, Hais. Ikaw to! Oy! Ikaw to, nasa ka na? Epic narrator. Noted. Hina mo talaga. Sarcasm yan. Noted daw. Baka sarcasm din yun. Sarcasm inside the sarcasm, right? Kayo naman. Oh, since there's political reality, I'm gonna invent this term. We are just in political fantasy. It's just political fantasy. Oh, careful. If you sing this, you might be copyrighted. In what reality I will be copyrighted? In politics or in non-politics reality? Wala na yun na. Tuloy na natin to. Okay. Sarcasception. Hindi ko alam kung saan ako magiging copyrighted sa political reality ba? Walay kami, nag-dinner Buti lang hindi pa ako nag-comment dyan. kami together and I think we had the best Korean dinner ever. Ayun. Thank you kay Kifi. Kayo, palitan mo na yung kamatis assuming unit. Wag analysis pa rin. Kasi sa analysis, pwede ka talaga mag-assume. Sa masarap na lang nap, sabi niya. Magandang tulog tayo. Amin, ingat mo kasi pauwi. Diretso na kayo yung attend all the mass movement. Inday Sara Panagun. Mamaya tayo sa mass movement kaysa. Pasok hindi talaga kaya yung ganon, Susakuro. Sa inyo na si Kayu. Joey, sa inyo na si Kayu. Joey, hindi talaga kaya yung ganon, Susakuro ka. Tawa ako, sabi niya ganon. Sabi ni Miss Grace. Kasama ko kasi kanina si Miss Grace. Sabi niya ganon, puta, nanood ako ng live mo kagabi, tatayo yung dugo ko. Sabi niya ganon, ay nako, lumayas na nga ako. Tapos wala na lang akong choice. Thanks. Thanks for that. Madami sila. Ang dami palang natuyuan ng pinaikot. I know. Ikot niya Miss Joey until such time na hindi ko na maintindihan tapos natatanaluhan pa rin siya sa sarili niya. Paano ko sasabing natatalino ako sa sarili ko kung ang ina-analyze natin is yung argumento mo? Hindi kaya ikaw yung natatalinohan sa sarili mo? Just asking. Buti pa si Joey masaya na, ikaw umiiyak pa rin. Paano nga kasi ako coping nga eh. May coping bang masaya? With feelings. Ganyan mga viewers ni Joey ang husay. Asumerang marites, di ba? Sila pa natuyuan. Yeah. Mayaman na din ba si Joey kasi may sarili? Hindi, may kasama siya eh. May co-owner. Hoy! I'm coping nga eh. Ano ba naman? Yung weakness mo, Joey, nalito ka niya. Actually, hindi ako nalito sa kanya. Di ba? Hindi siya nalito. Tinry niya akong lituhin. Pero lagi kong binabalik. Hello Violet. Siya lang yung papunta kung saan siya pumupunta. I'm crying too because I don't know the political reality. No. I'm asking for recommendation. Malay mo naman, Fiona, na she will give us recommendations. Hindi ako nalito sa kanya. If Joint co-ownership lagi. yung weakness mo, Joey, nalito ka niya. Actually, hindi ako nalito sa kanya. Oh. Hindi ako nalito sa kanya. Ibig sabihin, walang weakness. Come on! Alam nyo, huwag nyo gaganyan. Kayo, hanggang kailan yung coping? I don't know. Until I heal. Alam mo, wala kasing step by step to cope. Okay? Kumbaga, yan eh, may sarili kang time. Okay? Minsan people, nakakapag-cope na sila, nakaka-move on na sila ng 2 days. Yung iba, 3 days, 5 days, 1 year. I don't know. I cannot assume. Stages yan, right? Stages yan. That's how it works. Diba? Napansin ko lang sa tuwing may nag-claim na nanalo sila sa debate, laging bukang bibig nila is, move on na, wag na pag-usapan, weird. I know.
Di ba? Ako kasi ganito eh. Ito ah. Ay, gagi, teka, mawawala ako sa karakter eh. Mawawala kasi ako sa karakter. Gusto niyo mawala ako, lagpasan na lang natin. Hindi siya nalito kasi wala ka alam kayo. Oo nga, wala akong sinabi pala. Wala akong sinabi kasi, so, siya lang yung nagsalita actually. Tsaka si Sas. Nung kasalita na ako sa sinabi ni Sas, one point lang. Okay. Hanggang 2028 pa mag-cope. Kaya hindi ko alam eh. Mawala kasi ako sa karakter. Pwede mo alis mo tayo sa karakter. Kasi ganito, kapag ako confident sa debate, discussion lang naman sa amin, so, hindi naman siya debate. Pag confident ako sa debate, I like to discuss it. Because I'm so proud of it. I'm so proud of the arguments. I'm so proud na, like for example, may isa akong argument, I use like a synthesis of ontological argument at may isa pa eh. Nagkaroon ako ng synthesis. Na this is the first time na I use that argument sa mga atheists, no? Ay, hindi yata sa atheist or sa religious side. Basta nakalimutan ko na. Pero yon. Ang daming kumontak sa akin. Sabi niya, saan mo kinuha yung argumento mo? Sabi ko, sa isip ko. Sa isip ko? Kasi, na-appreciate nila yung argument. Kasi yung nakakalam, na-appreciate nila yung argument. Kasi deductive eh, di ba? Tapos sabi niya, saan mo nakuha yung idea? Sabi ko, una-una, syempre kay Anselm yung di ba? And then nagkaroon ako ng pragmatic argument, the value. And then, deduce ko from this to this. And then, kaya ako ginawa yung ganyan. Sabi niya, pwede ko bang hiramin? Gagamitin niya. Sabi ko, go! Yeah, go. Gusto niyang, i-dissect. Tapos gusto niyang tingnan kung paano, nagets niyo, ganun yung na, ako kasi, pasay ko, actually, ang ganda ng argument ko pa. Ang ganda pala ng argument ko, no? Oo nga, no? Oo. Alam mo, tsaka ko siya na-appreciate kasi sa akin kasi pragmatist nga ako, di ba? You have to like, put it to the test, right? You put your argument to the test. Parang, kasi ganyan kami mag-asawa eh. Na here's my idea, shoot at it. Ko siya eh, kai-sparring ko siya sa arguments. So, ang trabaho ko is gumawa ng argument and then bubutasan ng asawa ko. Ganun kami. Ngayon, syempre na wala yung asawa ko, gusto ko, ibang tao na, right? Ibang tao na muna. Kumbaga, dati sasalang muna sa asawa ko, mag-usap kami, mag-spar kami. Ngayon, hindi na. Public. Masterpiece. Di ba, Tony, parang, that is so smart. Parang, di ba? You appreciate it. And then, titingnan ko kung paano sila, kasi gusto ko rin malaman eh. Baka kasi mayroong tinatago sila sa sleeve nila na pang-debunk dun sa, like, my argument. Kasi, kapag may pang-debunk sila dun sa argument ko, then I need to, revisit it. Nagets nyo? I need to revisit it. Parang, yeah, there's a problem with that. How do I fix that? Di ba? Mahirap dissect yung kay Joey, masyadong madami. Walang titigil. Pero ako kasi nakikita ko lang din na parang, kasi syempre gumagawa ka na pagtingin mo. Parang, ngayon mo lang siya ma-appreciate na parang, okay. Yeah, kasi people appreciate it and then they actually explain it to you why they appreciate that. And then sometimes, sila din yung nagsasabi na, actually may ganyang tama may kamukha siyang argumento pero not really like that. Parang this argument did not put it that way. Sabihin nila yung kung sino yung nag-argue, sisend nila. Sabi ko, medyo katulad nun sa akin. Tapos makikita ko ngayon yung argument niya, babasahin ko ngayon yung argumento niya. Nung nag-argue na like philosopher or something, di mabasahin ko. Din bang kakaroon ako ng idea? Sabi ko,
Actually, he's right there eh. Tama rin to. Tama rin yan. Tama rin to. Ako, ano pagkakaiba sa amin? Maybe I can combine them. Di ba? Di lalo lumalakas kanyo argumento. Ganun ako. Kasi selfish nga ako eh. Di ba? Mahirap makamove on si Kayo dahil sa una pa lang, wala naman argumento si Kayo. Ang nag-interpret lang, tinutulungan lang niya. Actually, ba't hindi magets ng mga tao yun? Wala akong argumento. Tinutulungan ko lang. Socratic method nga eh. Tinutulungan ko lang si Joey na i-sharpen yung argumento niya. Kasi, how can I argue kung paano ko ilalapag yung argument ko kung ikaw ay confused sa argument mo? Kung baga ganito yan lagi ko sinasabi. Sa mga atheists, kailangan ko muna sila i-convert ng atheism bago ko sila i-debate. Nagets nyo? Yun yung analogy ko doon. Parang, kailangan mo kita convert sa atheism bago kita i-debate. Bago ako makipag-argue sa'yo. Ganon din. Na parang, okay, gusto kong palakasin mo yung argumento mo. Tutulungan kita, actually. Tutulungan kita. Ngayon, habang tinutulungan kita, nakapag-create ka ng sarili mong argumento, di ba? Nakapag-build ka. Okay, then tsaka pag-usapan natin. Kasi we're trying to discover the strongest version of it, right? Together. Pero minasama niya eh. Natin, pero nung hinasa mo, Sir Kayo, siya yung nasugatan. Hindi nga siya magpa-follow. Hindi ko na problema kasi yon. Kasi, if you are actually, sanay sa logical structures, unang-una, konti na lang yung gagawin sa'yo. Siguro yung content o yung language, kailangan mo ayusin to be precise, para hindi magkaroon ng equivocation, para hindi mag-conflate, kailangan mo maging precise, blah, 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 right? Kailangan mong gawin yon. Pero kasi, you assume na she can make arguments. She can offer arguments. She knows what an argument is. You assume that kagad. Why? Because what's the point of this, right? Kaya because you sharpen her arguments, it became a double-edged sword that sliced her directly. Well, yun nga, hindi ko naman sinasadya yun. Kasi hindi ko naman alam yung nasa isip niya, kaya nga tinatanong ko siya. Di ba? Buti pa si Jessie, madali matuto. Sa lahat ng nakadebate mo dito ka nalugi, Sir Kayo. You have the materials to build up an argument, pero binungangaan ka lang tapos ikaw talo. Actually, wala pa ako sa argument ko eh. Kasi, I tried. Sabi ko doon, okay, magkaroon tayo ng value evaluation. Yun yung payoff matrix. yun yung payoff matrix. Value evaluation. Diba? Kasi in-interrupt niya na naman ako, sabi ko, di bahala ka na, kung anong gusto mo. Kaso siya mismo nag-contradict sa argument niya. Kasi, ang problema sa kanya is ganito. Alam mo ba kung bakit ako nag-decide na umalis na? Bakit? Ang unang-unang attempt niya ng paglalay, it's so obvious. Nung una kasi parang baka hindi niya lang nagigets talaga. Pero nung sinabi ko na the house have been following the rules, sabi niya, they are presumed to follow the rules. No, my question is, have they been following the rules? Why are you making the distinction? It's either they've been following the rules or they're not. Distinction without a difference. Sabi niya, hindi. Pag sabi ko, presume, walang distinction yun sa following the rules. Sabi ko, actually, you have content to the contrary. Di ba? Nasa isip kong ganun. Sabi ko, okay. I think she's stuck there. Puro siya cut kay Kayo nung mag-explain si Kayo, wala pa sa momentum, cut agad. Feeling ko gets niya, ayaw lang niya aminin. I know, dun pa lang, nalaman ko na, this is bullshit. You're not doing this in good faith. Why? Kasi they've been following the rules. Yung rules tapos yung analogy kay Maharlika, right. Nag-deception, sabi ko, I'm done. This is not, you're not doing this in good faith. So dun ko na sense, okay. So, I think trap siya doon eh. And kasi, logically, kailangan niya matrap doon. Bakit? Ngayon, ang problema is, binabago niya na lang ngayon yung stand niya. Dahil
may tension, may pressure. Yun yung point kay Mayroong Magalong sa Congress. Gets mo, Joey? Yun. Yung tension na yun, and then you just lied, right? They've been following the rules. Sabi mo, they presume to follow the rules. What's the difference? Sabi niya, they've been following the rules, pero excluding whether we like the rules or not. So yeah, we're not talking about that. I'm just saying they've been following the rules. Yes, they presume to follow. Why are you making the distinction? Why do you have to say presume to follow the rules if they are the same? If presume following the rules and they've been following the rules are the same. A distinction without a difference. Why are you making that distinction? Why? Kasi subconsciously, merong nagre-reject ng idea na they've been following the rules. Subconsciously, nire-reject niya yun. But, she's stuck. You pointed out a lot of her misguided arguments and alam niya na contradictory yung mga sinabi niya. Nahihirapan nga siya i-connect ang sarili niya sa mga sinasabi niya. Yeah. Presumption can be overcome. I know. Dead end na kasi sa moment she lied about the rules. Yeah. Kahit yung false analogy, pinipilit niya eh. Tamo sabi niya, hindi ko raw kayang i-justify yung analogy. Teka, ikaw yung nag-claim na it's a false analogy. Hindi ba dapat ikaw yung nag-substantiate why it's a false analogy? Kasi you're calling it out as if it's a fallacy. Okay, then prove it. Ano ba ang kinumpare ko? The tension, the action, the act of asking first and then withholding the evidence, then papakita mo because of the pressure. Because there is confrontation. Sabi ko, you've been doing that every day. You've been doing that with your content. Parang in our community, we encourage debates kasi we want people to destroy us face to face. Yeah, ganun. Di ba? Actually, malayo din yung analogy mo, yung away nila ni Maharlika is not ruled by any... Ano ba dun yung away? Hindi ko naman sinabing away. Ano dun yung hindi yung maintindihan, Kai? The confrontation. Confrontation lang yung important doon. And withholding evidence, i-deny mo, papakita ko sa'yo. That's the tension. And then, ganun din yung kay Mayroong Magalong. Deny mo, di papakita ko sa'yo evidence. Yung mga low IQ kasing katulad mo, Kai, you think analogy must be perfect. Analogy nga, analogy ba? Analogy. Alam mo yung analogy? Is not the same. Analogy nga eh. And then, sige, sabi niya, it's a false analogy because they have rules. Okay, let's go there. Sabi mo may rules. Pero ikaw rin nagsabi, ang may rules lang is yung congressman. Walang rules yung mga resource persons, wala. So, one-sided yung rules sa congressman. O paano siya hindi naging ano? Paano siya nagkaroon siya ng imbalance sa sinasabi mo? Isa lang yung may rule doon. Doon pala sa truth, alam mong in bad faith na siya. Guess niya na may mga platform na pagkasabihan, tsaka ini-strawman niya lagi yung position. Yeah. Tingin ko hindi niya lang talaga yan kayang tanggapin niya siya mismo sumira sa sarili niyang argument. First channel niya yon. Second, yung mga viewers niya kasi mataas tingin sa kanya. Third, philo major siya. Well, that's not my problem. If you are so addicted sa politics, I'm sorry. That's not my problem. If you were able to really just help me cope, guys. Parang really sa kanya, if you were able to really parang ito yata may dementia eh. Hindi, joke lang. Listen to I'm just coping. That's part of it eh. I need to, may pintas ako kahit ano, di ba? That's part of coping, everything, yung progression ng usapan. Lumiit yung space niya. Lumiit yung space niya hanggang sa napunta na nga siya doon sa space ng yung away, yung bardagulan
ni Maharlika at saka ako at saka yung kay tawag dito yung rewind ko lang ha. Nagsimula tayo. Sabi ko, ito yung point mo dito, di ba? Sabi mo, it is actually implied because of these two things. Sabi ko, pero how does that follow? Sabi mo, from valid reason, naging prudent reason. Or prudent, hindi naman reason, prudent. That's not prudent. The action is not prudent. Okay, but prudent doesn't necessarily mean na hindi mo pwedeng gawin or valid, right? Kasi ikaw na rin nagsabi na nakadepende sa kanila. Okay. Sabi mo, okay, hindi kasi ginto. Ang dami mong sinabi na, lumipat ka na. From prudent, Wolfen, salamat, Wolfen. Kayo pa ang lumiit ang space. Kayo, no, pero it seems to me we're still intact. Right, Teacher Mark? Andiyan was Teacher Mark. Teacher Mark, are we good? I think we're good. I think we're good. How about you and Maharlika? Ay, joke lang. Hindi kasi kapag kayong dalawa ni Maharlika, lumita mundo mo. Bakit? Sino na kasama mo? I think, natira ka kay MJ tsaka kay Chrissy, right? Chrissy ba pa ka? Chrissy, something. At saka kay Tio Moreno, right? Tio Moreno sucks. I mean, whatever that means. Hindi, sucks. It means, it's arguments. Maras lang kayo. Ang bottom line is tatakbo yan ng 2028. Okay, that's it. That's the argument. Narinig ko, name ko, ano yan. Di ba, are we good? So, hindi naman lumilit siguro yung space ko. Anyway, hindi lumilit space ko. Ikaw lang yung takas ng takas. To the point na inamin mong it is a war. But a nonsense one. I even ask you, don't do that kasi that's the reason why we're here. And then ano sabi ni Sash? Ang sabi ni Sash, huwag mo na kasing gamitin yung metaphor na war, yung gera. But that's the topic, dude. Bakit mo sabihin sa akin na huwag ko nang gamitin? Umamin na nga eh. Nonsense war daw. Tapos, for some reason, lumilit yung space ko. Hindi ba lumilit yung space mo kasi inamin mo na war? Nonsense war. Hindi ba konti na lang ano mo doon? Well, you agree with war. You also agreed na nandun yung enemies. You also agreed na magkakaroon ng confrontation or resistance. You also agreed na truth sa either side o sa media kahit saan man, pwede mo sabihin yung truth. Hindi ba lumiliit yung space mo? Hindi space ka? Anong space ko? Hindi ko pa nga binabanggit yung sumunod na argumento mong pangtanga. Yung sinabi mo, kung hindi makikinig si Mayor Magalong sa mga DDS, hindi ko pa nga binanggit yun, doon pa lang tayo sa simula. Gera, tsaka yung bigger than himself. Ay, bigger than the Senate. Doon pa lang tayo. Wala pa tayo doon sa sinabi mong kailangan niya makinig sa DDS. Doon pa lang sa may enemies tapos na, I know. Saka hindi yung for gun, delay lang. Nagpasok ka ng subjectivity. Sus, kasi siya kahit sa gender, general statement yan, tapos sorry agad. Ay! Yung false analogy niya, yung incorrect analogy niya. You haven't proven that. How is that an incorrect analogy? Oo. Hindi niya na ma-explain. Sabi niya, Anong hindi ko na ma-explain? Paano ko i-explain? Gusto mo i-explain ko na incorrect yung analogy ko? Hindi, ikaw dapat nag-i-explain noon, Joey. Ikaw dapat nag-i-explain noon. Ikaw yung nagkiklaim na false analogy, right? Ikaw rin yung nagkiklaim na conflation, right? Ikaw rin yung nagkiklaim ng fallacies, right? Simon non sequitur, right?
Ikaw lahat nung nagkiklaim nun, ikaw dapat yung nagpo-prove nun. Mali. Hindi ko kailangan i-prove na false yung analogy ko. Dinidibang ko nga yung call mo na false analogy siya. Sabi ko, paano naging false analogy? You keep saying that. How is it a false analogy? Tanga pa itong si JJ. Babae pala to si Kayo. Dati. Okay na? Argument mo, debunk mo. Siya nagparatang pero si Kayong papaliwanag. Di ba? Ay, hindi. Pag sinabi bang... Hindi ko naman, alam mo, Joey, hindi ko naman kasalanan kung incompetent ka sa argumentation. Kung incompetent ka sa logic. That's not my problem. Okay? That's your problem. That's a you problem, not me problem. Nakakabobo maging follower ni Joey, no? JJ, tingin mo kay Kayo, babae. Oh. Anong ipoprove ni Kayo? Wala naman siyang binitawang claim. Wala nga. Kalaban mo sarili mo, ganyan sa sports. Shadowboxing. Analogy kailangan perfectly compatible. Well, it must be compatible to whatever your point is. Ano ba yung point ko? Point ko is the tension. Withholding the evidence. You've been doing that with Maharlika. And Mayor Magalong is doing that. That's the only relevant parts of the analogy. Rules is not one of it. You smuggle that. So, pagdating doon, wala na. Sobrang lumit na yung space niya eh. No! You smuggle the rules. And then I debunk your smuggling of the rules kasi lumalabas, wala ring rules yung resource person. Right? Then debunk. Hindi ko naman kasalanan if you don't get it. Ginawa na sa'yo ni Kayo, hindi mo pa din gets? Siguro maganda sa inyo may moderator para balance. Feeling ko. Parehas kung may gustong i-explain pero sayang walang finality. Feeling ko. Kung hindi ka... Akala ko nga si Sas umakit para mag-moderate eh. Para makisawsaw lang naman pala. O yun, durog din. Kung hindi kayo na-contempt sa HOR, wag kayo. Si Kayo contempt yan, matik. Papalagan niya ng mga Congress. Sana may next round pero independent na moderator. Kung may say ba si Maharlika dito? Maharlika! Siya na yung nag-give up. Hindi ako nag-give up. I still respected you till the end. And what did you do? Nung mga maraming umakit sa'yo, I just watch. What are you gonna do? Anong ginawa mo? Humanap ka ng kakampi after, right? You let them character assassinate me for you to cope. I just waited. What are you gonna do? And that's why I didn't have live. I want to see what you're going to do. Para sa isang talunan, why am I so in control? Ay! Damn it! Yeah. Humanap ka ng kakambi. I didn't say anything. I didn't do anything. Hindi ba predetermined na may iba akyat, blindside pala? Mahirap kasi pag andun lang siya sa echo chamber. Di siya sanay when someone tries to challenge her intellect. Pinasubo mo sa biglaang 2v1. Nung akala ko si Sas aakyat para mag-moderate, sabi ko, sige go. Akala ko mag-moderate si Sas eh. Pero nung tumulong siya sa argumento dun tungkol sa war na wala namang kakwenta-kwenta, parang wag pag-usapan yung war, tanggalin yung war. Yun mismo yung topic! Nung nalaman ko, nung lumabas siya doon, nakipag-argue siya, sabi ko, cool. I will have the chance to burn the both of you. Why? Hindi mo na kaya?
Go ahead. Oh, you didn't know. Sas and I had history, not a relationship one. Ask him. You didn't know? That's why, nawala na siya kagad. Pero that's fine. Tama lang yun, Sas. Good. Yeah, even before pa ako nirecommend ni Mayor Libs, may history na kami ni Sas. Na magalong sila, that was a preview of things to come. May trauma na yun. Yep. Let's go. Ayun. Let Kiko lead the protest, kilos protesta. Pakita mo, Kiko, kung gaano kakadaks. Mapait na history ba yan? Ask him. Baka kaya nagpalit Hindi. Palit na yung gender niya nun. Wow, reveal kayo. Ano yun? Just search. You can find it. Kayo daming ebas, kahit ako napapasagot at reply sa kanya habang naka-team replay. Sabi ni Crypto Noobs. Di ba ang page niya may motherland? May nakalagay na motherland. Miss Joey, affordable po ba ang treatment nyo sa Baker Slim? Gusto ko rin po itry, sabi ni Chick Chick. I wouldn't say it's cheap, okay? But you're gonna get the best, you're gonna be guided according to sa program na to. First time mo na mag-undergo sa program, you wouldn't want, it is a money that you are investing, like, nakatulog na, I think alam niya na ako nainis ako kay Kayo, di naman siya bobo, pero umaaktong bobo. I think Bakit di niya ba naisip baka kayo yung bobo? Baka lang naman. Sa bagay, kayo nga pala yung pinaka-importante sa lahat. Yung bosses nyo ang pinaka-importante sa lahat. Oh. Ba't kaya majority ng Pilipino bobo? Oh. alam niya na naiipit na siya eh. Kaya nga pag naiipit na siya, ang ginagawa niya, binabalik niya sa akin yung tanong. No. Binabalik ko yung argumento mo. Kasi for example, yung kasinungalingan mo, ako yung gumagamit ng subjectivity. Yung subjectivity na yon, to point out na subjectivity yung ginagamit mo. And you just agreed na subjectivity yon. And then sabi ko, balik tayo. Sabi mo kasi, forgone. Na-forgone na, di ba? Okay. So, sabi mo kasi, yung committee forgone, sabi ko hindi, delayed lang. Sabi mo hindi kasi yung kay Marcoleta, tsaka kay Lacson. O sabi ko, naglagay ka ng subjectivity ngayon kasi magkakaroon kayo ng Mexican standoff. Di ba? Stand niya yun, tanga lang. Majority, kaya pala ganito situation natin. Naipit pa. Naipit! At least, hindi ko iniipit sa puwet ko. Joke lang. Philo major na hindi marunong mag-internal critique at magbigay ng counter-example. The majority, kaya ayun, nag-iyakan kay BBM after mabuwag ng unit team. Ayun lang. Huwag natin sama yan, guys. Ano yan? Foul na yan, Rogue eh. Okay? Alam mo, ako yung nagko-cope dito eh. Ako dapat yung tinutulungan nyo. Okay? Okay? Parang okay lang yan kayo. Meron pa naman next time. Ganon. Rogue. Stop. Ako bida dito, ha? Hindi si Joey. Ako bida dito. Ako yung nagko-cope, pare. Hindi na-gets yung sarcasm using her flawed argument on her. Hindi niya na-gets. But several instances, when I asked him a question, he couldn't really explain. Like for example, yung question na what will justify yung refusal niya sa Senate and vis-a-vis yung... Hindi ko rin ma-explain. May added value na you agreed. Alam mo ang ginawa mo? Lumipat ka lang. Well, yung value na yun, sinasabi ko nga yung value na yun is valueless.
Nagugulo utak ko. Yan ba pinagsasabi niya? Kayo, it's okay to cry. Yung pinagsasabi niya talaga. Okay lang yan, Kayo. Meron pa naman next time. Okay, it's about me, guys. Don't steal the spotlight. Natalo niya na nga ako, sa kanya mo pa rin bibigay spotlight. Wag ganon, guys! Come on! Preference niya sa invitation ng House of Representative which may or may not happen. Hindi niya nasagot yon. Nasagot ko yon, sinungaling ka! Pinagdidiinan mo na na-hostage yung truth. Sabi ko, not necessarily. Kasi sabi mo, pwede sa Senate, pwede sa media. So, hindi hostage. Ang hostage lang doon, yung resistance na gusto niya. Anong hindi nasagot? Hindi ka nga makaribat kung saan ka na pumunta? Projection. Ang tibay ni... Pagkatapos, I also ask him, kasi ang explanation niya is that, yung sa Senate, yung sa House of Representative kasi, there is a possible truth-telling, Sinungaling. Truth-telling pa rin. Hindi possible. Ang issue lang doon is yung resistance. Anong possible? You only assume that. scenario, plus there are also some other value that can come... Akala ko ba hindi ko nasagot? Paano mo na i-explain? Maling-halang explanation mo, pero na-explain mo. Ang na-hostage yung live initially. Pero teka, akala ko ba wala akong sagot? Dinibang mo na naman sarili mong live. Ulitin natin na. The thing is that, yung sa Senate ng House of Representative which may or may not happen. Na what will justify yung refusal niya sa Senate and vis-a-vis yung preference niya sa invitation ng House of Representative which may or may not happen. Hindi niya nasagot yon. Hindi ko raw nasagot. Ano tong pinapaliwanag mo? O tingnan natin na ano yung hindi ko nasagot. Pagkatapos, I also ask him, kasi ang explanation niya is that, Akala ko wala akong sinagot. May explanation pala ako. Ano ba talaga, Joey? Sinungaling talaga. Intellectually dishonest talaga. Magkakasunod na statement yan, Joey, ha? Hindi ko nasagot. Pero may explanation ako. O anong palatawag sa explanation, hindi sagot? Ewan ko sa'yo. yung sa Senate, yung sa House of Representative kasi, there is a possible truth-telling scenario, plus there are also some other value that can come with it. And then, Akala ko hindi ko nasagot. Sir, di bang magkakasunod na statement? Ayan eh! Explanation lang pero walang answer. Tama. Paano mo sabihin hindi ko masagot at the same time binigay mo yung explanation sa magkasunod na statement? See, kaya kailangan mo ng logic, Joey. Okay? You have time? Sorry. Sorry. Kaya kailangan mo ng logic. Ang tawag dyan, self-defeating statement. Hindi ko nasagot. Pero explanation niya kasi. Pwede sinagot ko. Low IQ. Grabe ka naman sa low IQ. and when he is asked, what kind of value is that? And Hulaan ko, hindi ko rin nasagot. there is a possible truth. So ask him, kasi ang explanation niya is that, and vis-a-vis yung preference niya sa invitation ng House of Representative which may or may not happen. Okay. Hindi niya nasagot yon. Hindi ko nasagot yun, ha? Okay. Pagkatapos, I also ask him, kasi ang explanation niya is Kasi ang explanation ko, pero hindi ko nasagot. Explanation lang, okay. that, yung sa Senate, yung sa House of Representative kasi, there is a possible truth-telling scenario, plus there are also some other value that There's some other value, okay. can come with it. Okay. And then when he is asked, what kind of value is that? Hulaan ko, hindi ko masagot. Hindi ko pa ito napanood, actually. Hindi ko pa napapanoorin. Hulaan ko, hindi ko masagot, no? Teka. And
the value that you are assigning doon sa pagpunta niya sa house Andi, ano mo na yung value nga? with it. And then when he is asked, what kind of value is that? What kind of value is that? Ano? And the value that you are assigning doon sa pagpunta niya sa House of Representative, how does that make sure na kaya nun I mean, make sure. Iba na yung make sure. Nagtotont lang ako, parang Kristan scenario, sorry. overcome yung imprudence na ginawa niya by refusing the invitation of the Senate. Imprudence doesn't necessarily mean invalid, right? Okay. So hindi rin niya na ano yun, hindi rin niya nasagot yun. Sabi ko sa inyo eh, hindi ko rin nasagot yun eh. Predicted. Hindi ko pa tinapanood, promise. Hindi ko talaga napanood. Oh, di ba? Ito. Value that you are assigning doon sa pagpunta niya sa House of Representative, how does that make sure na kaya nun i-overcome yung imprudence na ginawa niya by refusing the invitation of the Senate? Saan mo tinanong yung sa buong debate? Wala kang ganun tinanong. So hindi rin niya na ano yun, hindi rin niya nasagot yun. Sana tinanong mo kasi. Pero hindi ko nasagot to. He is also Iba yung pag-form ng pagtanong mo doon. Sabi mo, justified ba siya? No? Justified ba siya? Natanggihan yung sa Senate dahil pupunta siya doon sa Congress. Tapos, ang sabi mo, so, yung value na yan, that is enough to undermine the Senate. Sabi ko, he did not undermine. Ang sabi niya nga, dito muna sa Congress, dito sa House, bago sa Senate. Nakiusap nga siya. Ano sinasabi mong overcome? Pagdating doon sa, kasi ang you sharing your in a coping mode makes you more admirable, not just adorable. You always got it. Marie Ibrahim. argument niya is that hindi naman ni-refuse yung Senate na-delay lang. Ganon. Without understanding that I think I overcame it. Kasi nga, mali yung tanong mo, strawman nga. Yun nga yung sinabi ko mismo sa video, sa live, di ba? Sabi ko, this is what I mean na yung strawman mo. You keep saying undermining, you keep saying na hostage yung truth, pero hindi nga. the blue ribbon of Marcoleta and the blue ribbon of Ping Lacson are two different investigation in the Senate. Which I agreed, but still, Blue Ribbon Committee. Sabi mo, na-forgan mo yung kay Marcoleta. Wait! Nagpasok ko ng subjectivity ngayon. All you can do now is just recognize the difference of the two without prejudice. Oops. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na na-delay lang. No, it's different Blue Ribbon Committee. Ngayon, different Blue Ribbon Committee. So, hindi na siya continuation. Diba ito, gising pa. May recurring name ka doon sa chat. Wag na nagko-cope tayo dito, guys. Samahan nyo ako. So, the political reality is that the way Marcoleta is going to handle the Senate Blue Ribbon Committee is different from Ping Lacson's. That's your bias. But the other side has bias too. That's what I said. Mexican standoff. Ang tanong, bakit mo ni-refuse yung kay Marcoleta at yung kay... Ito na kasinungalingan niya. Ito na. OCCAM'S Razor versus... dito na nga ba yun? Hindi ko alam. Kimang rin ko ito nakita eh. OCCAM'S Razor versus JOIE. Saan ba nag-start si ano dito? Okay ka naman pala pagdating kay Ping Lacson. Huwag mo kaming ginagawang tanga kasi alam namin na si Ping Lacson at si Magalong ay close friends. Tama. Ito na nga. OCCAM'S Razor versus JOIE.
Tingnan nyo. Pakinggan nyo ulit. Intellectual dishonesty. Tingnan nyo. Nga, Marcoleta, at yung kay and reality is that the way Marcoleta is going to handle the Senate Blue Ribbon Committee is different from Ping Lacson's. Ang tanong, bakit mo ni-refuse yung kay Marcoleta at yung kay at okay ka naman pala pagdating kay Ping Lacson? Ano problema doon, guys? Intellectual dishonesty yun. Sino nakahuli? Hindi, bukod dyan sa wala ba presumption of regularity. Siya magkasabi nun, di ba? Siya magkasabi nun, pero didibang niya rin sarili niya. Eh, ba't ka ngayon nagbibigay ng basis na nagkakaroon ka ng bias kung may presumption of regularity? Right? Dinibang mo yung sarili mo. Yung buong argumento mo. Tama si Mang Rene? Yung lahat ng argumento mo, dinurog mo lahat. Wala naman sinabi okay siya kay Lacson. Ni-refuse niya. No. There's a deductive problem with it. Tama. Huwag nyo ka-refuse Senate Blue Ribbon Committee is different from Ping Lacson's. Ang tanong, bakit mo ni-refuse yung kay Marcoleta at yung kay at okay ka naman pala pagdating kay Ping Lacson? Saan galing yung ni-refuse ni si Marcoleta at tinanggap kay Lacson? Saan galing yung Joey? Apakasinungaling mo, makasira ka lang. O, nakita nyo? Papakita ko sa inyo. OCCAM'S razor. Sa OCCAM'S razor, the simplest explanation is usually the correct one. We don't multiply entities kung hindi necessary. Question ko sa iyo, Joey. Nung nag-deny ba si Mayor Magalong, nagpalit na ng president? Ngayon, you have to posit ngayon yung ad hoc mo. Tingnan mo mabuti kasi nungalingan mo, napaka-intellectually dishonest mong tao ka. Tama kailangan mo ngayon i-posit. Unang-una, alam ni Mayor Magalong magkakaroon ng coup. Pangalawa, alam ni Mayor Magalong na si Ping Lacson na magiging head after ng coup. Sinungaling ka, di ba? Yun ang problema. Alam mo, sabi mo, ano yung advocacy ko? To catch liars like you. The deceivers like you. The propagandists like you. That's my advocacy. So, conspiracy theory na ay hindi pa niya alam na si Lacson ang papalit. Kailan niya ni-refuse? So, you have to posit two entities. One, alam niya magkakaroon ng coup. Two, alam niya na after magkaroon ng coup, si Tito Soto ilalagay si Lacson. You have to posit that para magkaroon ng sense yung sinasabi mo. Kasi kung hindi, you're just freaking lying. You're just a freaking liar. Sige nga, paano mo i-defend yan? Paano nalaman ni Mayor Magalong ng pagtanggi niya si Lacson at magkakaroon ng coup? Sige nga, paano? Huling-huli, di ba? You cannot defend that. You cannot defend that lie. Why? Time is your enemy, Joey. Sa mga taong sinungaling, time ang kalaban. So, anong simplest explanation? Ang simplest explanation is, it doesn't matter. It doesn't matter kung sino yan ng committee. Gusto niya muna sa HOR bago sa Senate. Regardless kung sino yung leader, regardless kung sino yung nandyan, ina-assume niya magtutuloy-tuloy pa rin yung kay Marcoleta. Ngayon, yung kasinungalingan mo, i-defend mo nga. You have to posit two additional entities. First, kailangan nung nireject ni Mayor Magalong yung invitation, dapat alam niyang magkakaroon ng coup. Pangalawa, kailangan alam niya na magkakaroon ng coup si Tito Soto at si Lacson yung ilalagay. Prove it. Pag hindi mo na prove yan, sinungaling ka forever. Next, God bless sa inyo lahat.